Ito na ba ang golden age ng Pilipinas at Japan mga tol? Mga bagong treaty laban sa China, nasa magandang pag-uusap na mga tol. Itong videong panonoorin natin mula kay Sir Pao PH mga tol. Kailangan syempre maging aware tayo rito, maging updated tayo mga kapatid para alam natin kung ano ang nagaganap at nangyayari sa ating bansa. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pao PH. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga kapatid. Magandang araw ng linggo sa inyong lahat mga kaalyado, at may bago na naman tayong pag-uusapan ngayon na isang lehitimong impormasyon, dahil alam nyo naman na hindi tayo nagbabahagi ng mga fake news dito sa ating YouTube channel. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga naging resulta, magagandang resulta ng pagkikita ni Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Fumio Kishida dito sa ating bansa. Ito nga mga kaalyado ang kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan na merong isang nagtalumpating Prime Minister ng Japan sa batasang pambansa ng Pilipinas. Kaya masasabi talaga nating pambihira itong mga ganitong klaseng pagkakataon. At siguradong napakaseryoso talaga ng Japan sa kanilang layunin na tulungan ang ating bansa. Para malaman ang buong detalye mga kaalyado ay tapusin nyo itong video at paklik naman ng like and subscribe button. Maraming salamat. So magandang balita nga po ito mga kaalyado, dahil nagkasundo na nga ang dalawang leader ng bansa na simulan na ang negosasyon sa inihahaing kasunduan ng Japan na Reciprocal Access Agreement o RAA, nakahalintulad naman ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Itong kasunduan nga na ito ang sagot ng Japan sa kabila ng aggression na ipinapakita ng China sa South China Sea. Sinisigurado ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita ni Prime Minister Fumio Kishida ang commitment ng Pilipinas sa pagtatalakay sa Reciprocal Access Agreement na inilalathala ang common security concerns ng dalawang bansa. Ayon sa pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang joint statement ni Prime Minister Fumio Kishida nitong Biyernes, na aware at knowledgeable ang Pilipinas sa benepisyo ng pagkakaroon ng ganitong klaseng arrangement sa pagitan ng Japan at Pilipinas sa pamamagitan ng depensa at relasyon ng military personnel ng parehas na bansa para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Diba, alam naman natin mga tol kung gaano ang kapabilidad ng mga sundalong Hapon mga tol, diba? Hindi yan basta-basta. Do maliit na bansa lang din sila mga tol, pero yung teknolohiya nila, yung advancement nila mga tol, kahit panahon pa ng World War II mga tol, talagang kitang-kita na natin kung gaano nakalayo ang narating nila. 'Di ba? Yan ang isa sa mga nagpasakit ng ulo ng Amerika mga tol eh. Pero since ngayon nandirito na tayo sa panahong 'to, hindi na rin naman magkalaban ng Amerika at Japan mga tol, at hindi na rin tayo kalaban ng Amerika at ng Japan kasi ang dalawang bansang yan sumakop din sa atin mga tol eh. Magandang ganito yung mga nangyayari, no? Talagang matatawag mo ngang golden age, lalong-lalo na sa mga kasunduan, sa mga tulungan na nagaganap ngayon, dahil tapos na sila eh. Kumbaga parang mga tito na tong mga 'to eh, mga kuya na 'to eh. 'Di ba? Ang China ang medyo bagito mga tol pagdating sa mga pananakop, 'di ba? Kasi wala naman sila nung mga panahon dating ano eh, WW1 at WW2 eh. 'Di ba? Hindi naman sila kasali dun sa mga nagpupunta sa iba't ibang mga bansa para manakop eh. So, etong Japan at saka Amerika, mga tito na yan. So ngayon, etong mga tito na 'to, yung bansang dati nilang inukupa o sinakop, pinahirapan, eto ngayon ang nagkakaroon sila ng partnership mga tol, no? So parang nasisense ko na mga kaalyado ang magandang kahihinatnan at resulta ng usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Fumio Kishida. Dahil sa tono pa lang ng mga binibitawang salita ni Pangulong Bongbong Marcos is mapifeel mo na approve sa kanya ang Reciprocal Access Agreement na inihahain ng Japan. Matalino ang ating Pangulo. Alam niyang napakagandang oportunidad ito para sa ating bansa na mas maging malakas sa hinaharap.
Sa tingin ko mga kaalyado is 90% chance na mapafinalize na ang kasunduang ito sa lalong madaling panahon. Dahil para sa akin, hindi na dapat patagalin pa ito. Dahil di rin naman natin alam ang mga hakbang na ginagawa ng China. Abay malay natin kung kumikilos na rin ito ng palihim laban sa Pilipinas. Oo. Kilala naman natin ang China mga kaalyado. Subok na natin yan. Nito lang ang 2023 halos sunod-sunod ang pangaharas na ginawa ng China sa Pilipinas. What more pa kaya sa 2024? Tapos may mga nahuli pa silang mga may mga nahuli pa yung NBI, no, mga tinatawag nilang sleeper cells, 'di ba? Mga nandirito sa Valle Verde mga tol. So, hindi natin alam kung ano ang kakayanan din ng China dahil napakalawak na ngayon ng galamay nila kasi ganun ang style nila, 'di ba? Magpapakalat ng mga galamay nila at isang click lang parang switch on, switch off mga tol, ganun lang kadali sa kanila. Para silang nagtanim ng mga bomba na merong isang detonation lang, no, detonator. Ay nako, ganun katindi. Kaya mas mabuti na rin na advance ang ating bansa. So balik tayo sa kasunduan mga kaalyado. Alam nyo ba na lubos na sang-ayon si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sa Reciprocal Access Agreement? Sa katunayan, hinahangad ni Secretary Gibo na mapirmahan na ang kasunduan bago matapos ang taong ito. Sa kasalukuyan mga kaalyado, United States at Australia pa lang ang natatanging bansa na merong Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Kaya't pag nagkataon, tatlong makakapangyarihang bansa na ang kaalyadong matatag ng Pilipinas kapag naidagdag ang bansang Japan. So hindi lang ito ang good news mga kaalyado dahil inanunsyo din ni Pangulong Bongbong Marcos na nag-provide ang Japan sa Pilipinas ng Official Security Assistance o yung tinatawag na OSA na nagkakahalaga naman ng 235 million pesos na gagamitin naman ng Department of National Defense. Kung tutuusin, medyo maliit yan. Pero syempre, thank you na rin, no? Imbis na manggagaling yan sa budget ng gobyerno, tulong ng ibang bansa, di ba? Acquisition of Coastal Radar System na magagamit natin sa pagmumonitor ng ating mga karagatan. At bukod pa dyan mga kaalyado ay nagkapirmahan din ng ating bansa at Japan sa isa pang kasunduan na tinatawag namang Standard Operating Procedure for Sharing Maritime Domain Awareness o MDA sa pagitan ng Coast Guard ng parehas na bansa. Ang sabi dito, the defense agreement comes in the face of escalating tension over maritime disputes that both countries have with China. Gaya nga ng sinabi ko mga kaalyado doon sa previous video natin na hindi lang ang Pilipinas ang merong territorial disputes sa China dahil pati ang Japan at China ay merong din pinag-aagawang teritoryo at yun nga ay ang Senkaku Island ng Japan. Kaya naman malinaw na malinaw mga kaalyado na itong mga kasunduang ito including the MDA and Reciprocal Access Agreement is more on to counter China's aggression in the South China Sea. So great move talaga para sa Japan itong mga kasunduan na inihahain nila sa Pilipinas. Dahil Japan lang din naman sa Asia ang isa sa mga bansa na kayang kalabanin ang China. Kaya China talaga ang pinaka main reason kaya nais ng Japan na mas mapalapit ang relasyon sa Pilipinas. Sunod niyan Indonesia, Vietnam, Malaysia, yan. Kasi hindi lang naman Japan, Taiwan, kasama na rin Taiwan, no? Pilipinas ang pinoproblema itong aggression ng China dahil yung ibang mga bansa, Indonesia, Malaysia, kitang-kita naman dun sa dun sa 10-dash line nila talagang sinakop na nila halos yung buong South China Sea mga tol. Talagang kanila daw yung buong yun Grabe no. Terms of security, promoting China. Kaya China talaga ang pinaka main reason kaya nais ng Japan na mas mapalapit ang relasyon sa Pilipinas in terms of security, promoting free and open Indo-Pacific region at sumunod sa rules-based international order ang lahat ng bansa especially sa Asia. Kaya nga sabi ng Japan mga kaalyado is napakahalaga para sa kanila na wag nang lumala pa ang sitwasyon sa South China Sea. Kung ano ang ginagawa ngayon ng kanilang bansa ay para lamang sa iisang hangarin. At ito nga ay ang pag-deter sa paggamit ng puwersa, pagpipigil sa mga provocative actions na magti-trigger sa pagsimula ng digmaan. At kung magkataon man nga raw na hindi na talaga ito mapipigilan pa,
is gagawin nila ang lahat ng paraan para makontrol at mamanage ang krisis sa South China Sea at wag na itong humantong pa sa mas malaking kaguluhan. Grabe ang pagkakaiba ng China at Japan mga kaalyado, no? Tama. Kung ang Japan ay pinopromote ang pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa, ang China naman mas gusto namang gulo at magsimula ng karahasan sa buong rehiyon. Pero ang sinasabi ng China, 'di ba? Gusto daw nila ng stability, kapayapaan daw. Pero ibang-iba yung sinasabi nila doon sa ginagawa nila, 'di ba? Paano ka magkakaroon ng stability, ng kapayapaan kung ang ginagawa mo, nanghahabol ka sa hindi mo naman teritoryo. Kinakamkam mo, inaagaw mo yung teritoryo ng ibang bansa. Hindi mo nirerespeto yung claim nila, yung soberanya nila, hindi mo nirerespeto yung hatol ng international court at ng international law. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan sa ganung mga bagay, di ba? Nang po-provoke ka, nangaharang ka, nang babangga ka, o di ba? Ibang-iba talaga sila mga tol. Tapos puro pa sila papakalat ng disinformation. Yan tuloy, dahil sa ginagawa ng China ngayon is mas lalo na silang nadedehado dahil napapansin na ng iba pang mga nasyon ang pang-aabuso nila sa kapangyarihan ng kanilang bansa. Kaya't nakikreate itong mga ganitong klase ng kasunduan. Huwag tayong magtataka mga kaalyado kung sa hinaharap is mas marami pang security treaty ang iaalok sa Pilipinas. Tama. Babagsak din itong China mga kaalyado, and that is for sure. So hanggang dito na lang muna sa ngayon ang kwentuhan. At sa pagdating ng pagbagsak nila mga tol, wala silang ibang sisisihin, no? Wala silang ibang ituturo at walang ibang walang ibang ituturo din yung mga mamamayan nila kundi yung pinuno nila mga tol. Kasi yun na talaga nag-uutos di ba? Yun ang matigas eh. Na atin yan, atin yan, atin yun, atin yun. Puro ganun mga tol. Pati himpapawid ka nila, di ba? Binubulas nila lahat masyado silang aggressive 'di ba? Etong nakaraan nga lang naglibot na naman yung ano nila, Shendong nila My goodness. So eto na nga ang mangyayari mga tol, no? Darating at darating ang panahon, dadagdag at dadagdag iba't ibang mga treaty mula sa iba't ibang mga bansa na apektado rin at para matigil na o para mahinto na itong aggression ng China dito sa South China Sea. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Ito na ba ang PH o ang Philippine and Japan Golden Age? Comment ka lang sa baba mga kapatid. Maraming salamat sa iyong panonood at sa pagbabahagi ng oras. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.